My Old Billionaire Husband, Chapter 20, The Secret Behind the Mask Revealed. Nakarating na kami ng sasakyan ay tulala pa rin si Zack. Anong nangyari? I cannot see his face clearly. Tinanggal ko muna ang mask niya. Tulala pa rin siya. Zack, are you okay? Nag-wave ako ng aking kamay sa kanyang mukha pero walang reaction. Tulala lang si Zack. Kinakabahan ako Manong, bakit ganito si Zack? Dadalhin na ba natin siya sa ospital? Worried kong tanong sa driver ni Zack. Napabuntong hininga si Manong driver at biglang lumungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hayaan niyo na lang muna ma'am. Babalik din siya sa normal. Na-trigger lang yung phobia niya sa lights ng mga camera. Malungkot na sagot nito. Phobia on camera lights? May ganun? Ang dami naman yatang health issues ni Zack. Kung titingnan mo naman ay he is a man of power and wealth. Parang nasa kanya ng lahat. Pero sakitin pala si pangit. Ay huwag magbiro brain. Seryoso tayo ngayon magtigil ka. Wala bang gamot si Zack Manong at ang mapainom natin or kung ano ang dapat gawin? Natataranta kong tanong. Baka magpanik attack ako nito. Diyos ko Zack, gumising ka na dyan. Meron ata pero hindi ko alam kung saan niya nilagay. Pero magiging okay naman siya mamaya ma'am. Hayaan na muna ninyo. Paliwanag nito. Kalmado lang si Manong. Ako ay halos magpanic attack na. Hindi ako sanay sa ganitong Zack. I let his head rest para ma-relax naman siya at ako ay ninenervous na rin. Mag-relax ka muna Zack. Babantayan muna kita. Good boy ha. Sabi ko na parang nakikipag-usap lang sa isang bata. And his eyes flickered. Magiging okay na kaya siya? Sana naman. Zack, okay ka na ba niyan? Nakikita mo na ba ako? Masaya kong tanong. Tinitigan niya lang ako pero hindi pa rin nagsasalita. At laking gulat ko when he pulled me closer at si Eileen ako nang halik. Nalaban ako at pilit na itinutulak siya nang siya natinag. Manyakis ka talaga Zack. At sa gigil ko kinagat ko ng malakas ang kanyang labi. Bumitaw na rin si pangit at last. Manyakis ka talagang pangit ka. Sabay sampal ko sa mukha ni Zack. Siyempre, nabigla ako. Why did you slap me? Seryosong tanong nito. Hala, nagbalik na si Zack sa Earth. Did I kiss you? Nakakunot noong tanong nito and touched his bleeding lips. Obvious naman, bakit nagtatanong pa? At si Manong driver nagpipigil lang na matawa. Makautot ka sana dyan, Manong. Buisit na kakahiya. Gigil ako, girl. Hindi ko sinagot si Zack at inirapan ko lang siya ng aking magagandang mga mata. I'm sorry for that. Finally, he apologized pero pinanigan ko ang aking pagiging galit. Manong, let's go to favorite place. Utos ni Zack kay Manong na nagpipigil matawa. Bahala kayo dyan, wala pa rin kaming imikan ni Zack sa loob ng kotse. Ayaw ko nga, hindi ko siya bate. Buti na lang at tumawag si Bebe, hindi ako mababagot sa biyahe. Hello Bebe, good morning! Masayang bati ko kay Ron. At si Zack ay naging busy na sa kanyang laptop. I saw the news. What happened? Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Huh? Ang mahaderang bakla, buhay pa ba Bebe? Okay lang naman ako. Naiinis kong sagot nang maalala ang baklang panot. He is not okay. Laman siya ng buong newspapers at televisions. He will sue you sa inabot niyang damages sa kanyang katawan. Paliwanag ni Bebe. As if may pakialam ako, sue me all he wants. Hayaan mo siya, he deserves all of that. Walang pakialam kong sagot. Teka nga, Bebe. Bakit grabe ka kung makadefend kay Zack ha? May gusto ka na ba sa kanya? Diretsahang tanong nito at naka-loudspeaker ang phone ko. Napalingon si Manong driver na kinikilig. At si Zack ay napatingin sa akin na nakataas ang kilay with a face expression of what the F. Another awkward hiya moments. Bebe naman eh. Ano ka ba, Bebe? How many times I told you that you're the only one that I love? And friend lang kami ni Zack, no? Kaya stop overthinking. It's not good for your health, kaya. Madamdamin kong sagot. Kala naman itong si Zack, inirapan ko siya na mapatingin sa akin. Napailing lang ito at ibinalik ang mga mata sa kanyang laptop. Kala siguro niya may gusto ko sa kanya. Then that's good. Where are you now? Tanong ni Bebe. Pauwi na pero may pupuntahan ata si Zack saglit, sagot ko. Umuwi ka na. Bakit ka pa sasama sa kanya? Naiinis na tanong ni Ron. Nagsiselos si Bebe. Kilig naman ako.
Bebe, I already told you, stop overthinking. I love you, Bebe. Malambing kong sabi, I love you too. Tawagan kita ulit mamaya ha. And be sure to text me all the time kung saan ka pupunta. Paalala nito. Siyempre naman, bye Bebe. Nakangiti kong paalam. Kahit saan naman ako magpunta at kung ano ang ginagawa ko, ay always ako nag-update at text kay Bebe. Always pa rin ang aming communication. At biglang huminto si Manong driver. We are here. Let's go. Mag-relax muna tayo before going home. Si Zack na bumaba na ng sasakyan. Dali-dali akong bumaba at ang bumungad sa aking harapan ay napakalaking karatula ng favorite place. Name pala siya. And it's a gaming world of fun. Mahilig pala si Zack maglaro. Nakasunod lang ako sa kanyang likuran. At grabe ang ganda sa loob. High-tech at naka 3D design. Ang daming players. Napalingon ako sa buong paligid. Halos lahat ata ng klaseng laro from old to recent ay nandito na. Kung mahilig ka talaga sa games ay hindi ka na aalis pa at mag-check-in ka na siguro dito ng 24 hours. Favorite place is indeed a favorite place for those who love games. And I'm fascinated with this place. Pero yun lang, wala ko ang alam ni isang games. Ay, meron pala, Tetris. Umupo si Zack sa isa sa mga vacant seat. Ay, barilan game. Ang galing naman. Patay lahat ng mga kalaban niya. Pumalakpak ako at may palundag-lundag pa. Galing-galing! Nakangiti kong papuri. Why don't you try it? Tanong nito. Aba, at may pa-challenge pa si Zack. Pangit ah. Pero hindi ako marunong. Wag na. Wala akong talent sa game, Zack. I-cheer up na lang kita. I decline. Come on, you will surely enjoy it. May pa-convince pa ito. Tumalab naman ang convincing power ni Zack at sinubukan ko. Ayun, wala pang isang minuto ay namatay na ako. I told you. Nakatawa kong sabi. Umupo si Zack sa tabi ko at nireset ang game to start a new one. He guided my hand and teach me how to fire the gun. Uy, may pakilig moment si Zack. Pero hindi ako kinikilig. I'm sorry. Ganito kasi ang mga pormahan sa mga movie, di ba? Pero wala naman ako sa movie at mukhang seryoso naman si Zack na turuan ako. Kaya erase ang masamang thoughts. At nanalo din, nakaganti din ako sa lahat ng mga kalaban ko. Maya-maya pa ay naging seryoso na si Zack. Thank you for what you did at the TV station. He sincerely said. Tumigil ako sa paglalaro at hinarap siya. Medyo masarap din sa pakiramdam ang marinig na may mag-thank you sa'yo. Ano ka ba? Friend na kaya tayo, no? Kahit sino sa mga friends ko na in need ay talagang re-rest back ako. Rescue ka agad, Besh. Nakangiti kong sagot. Napabuntong hininga ito na tila may malalim na dinadala. May problema siya? Zack, ilabas mo kaya yan. Huwag mong kimkimin. Kaya siguro kung ano-anong sakit ang dumadapas sa'yo eh. Seryosong sabi ko. He looks at me sincerely. Baka mag-open up na ito about his private life. Willing naman ako makinig. I was kidnapped in Japan when I was 6 years old. Simula niya at na-shock ako. Kawawa naman pala si Baby Zack noon. Naghintay lang ako sa sunod na sasabihin niya. I will be the listener at makikinig lang sa kwento niya. Seryoso tayo ngayon mga girls. I was afraid and shocked during that time. Seeing those ugly faces of my kidnappers, plus they are carrying a gun, I'm very afraid. And thanks God someone rescued me. He explained, reminiscing the thoughts on his mind. Nakakatakot pala ang sinapit ni Zack sa mga kamay ng mga pangit na kidnappers. Salamat naman sa someone na yan at ligtas siya. He looked at me, and that someone is your grandpa. He bravely rescued me from those kidnappers and killed them all without mercy. Ano daw? Kinilabutan ako sa aking narinig. Nabingi ako sa kill them all without mercy. At si Lolo pa talaga ang savior niya. Bakit ka noon si Lolo noon? O ganyan pa rin siya until now? Bigla akong kinabahan. Ano ang sekreto ng aming pamilya? Pero itabi ko na muna yung personal problem ko. I'm here for Zack. Later ko na haharapin ang sarili kong baggage. Medyo nawindang ako sa aking nalaman, Zack.
Pero hindi na ako magtatanong kasi hindi mo naman din sasagutin. Malungkot kong sagot. I'm sorry, Alexis. Ayokong makialam sa inyong pamilya. Hopefully, maayos na ang dapat maayos. Sabi ni Zack na nakatingin ng seryoso sa akin. Kanina ko pa napapansin, bakit ang serious ni Zack ngayon? Pero teka lang, Zack. Wala naman ata connect ang phobia mo sa kidnapping? Tanong ko. He chuckled and then laughed. Okay, let me finish. Hinatid ako ni Esmeralda Knight, your grandpa, sa aming mansyon. But I was surprised na may mga media from different TV and radio stations. When they saw me, agad nila akong nilapitan at nabitawan ako ni Mr. Knight. At that time ay nasa stage of shock pa ako dahil sa nangyaring kidnapping. Pinalibutan ako ng mga nagkikislapang kamera at halos masilaw na ako sa liwanag nito. Bigla akong natakot at hindi alam ang gagawin. Basta tinakpan ko na lang ng aking mga kamay ang aking mukha. Narinig kong sumigaw si Mami pero ayaw pa rin ako tantanan ng mga media. Until nagpaputok ng baril si Mr. Knight. Doon lang sila umalis, then the rest is history. Nagkaroon ako ng phobia sa lights since elementary days. I am wearing this mask, Alexis. Malungkot na paliwanag ni Zack. Medyo nakakalungkot naman at si Lolo ang astig ng pormahan noon. May baril nga lang, nakakatakot. Thank you, Zack, at nag-open up ka sa akin. Oh, magaan na ba ang pakiramdam mo? Tanong kong nakangiti. Medyo. At dahil dyan ay ililibre kita. Ano bang gusto mong kainin? Masayang tanong nito. Craving ako ng ice cream ngayon at don't worry. Andito na kaya ako kapag may magtanggal pa ng mask mo ay alam mo na. Kung fu ang makakalaban nila, hihihi. With matching action pa yan at natawa si Zack. Tumawa na rin ako. Happy lang kami. At ako ay excited na sa pa-ice cream niya. Let's go. They have the best place ice cream in here. What do you mean? May ice cream store sila dito? Na-amazed kong tanong. Of course, they also have restaurants and groceries. The players in here is not ordinary. They are all rich and came from a wealthy families. So, as much as possible, they will be treated according to the request. Mahabang paliwanag ni Zack. At ako ay napanganga sa aking narinig. Sa name pa lang na favorite place, talagang magiging favorite mo ito. And Zack was telling the truth. Ang sarap ng ice cream nila. Ang laki pala ng lugar dito sa likod, napapawaw na lang ako. Hindi ako makapaniwala na may ganitong klase ng game world. Ang talino naman ng may-ari nito, Zack. Bilib ako sa creative na. Papuri ko habang nakatingin sa buong paligid. May cinema pa sila. Thanks for the compliment. Nakangiting sagot ni Zack. Don't tell me. Hindi makapaniwalang tanong ko. And Zack just nodded his head confirming na tama nga ang hinala ko. Wow, grabe Zack, congrats, ang ganda dito. At bigla ko siya yakap dahil sa labis na tuwa. Thank you. But could you please let me go? Nasasakal ako. Impit na hinaing nito. Hala, nasobrahan ata sa higpit ang pagkakayakap ko. Ako, sorry, masaya lang ako para sa'yo. Akala ko kasi puro sunog kilay ka lang. Work lang ng work. Binitiwan ko na si Zack at napatawan lang ito. This is the other side of me, my safe haven. Nakatawang sagot ni Zack. Sana all na lang talaga, wala akong safe na haven na yan. But I'm happy for you, I sincerely said. Thank you. He answered seriously. At bigla na lang kami napabulalas ng tawa. Hala, naging lukarit na rin si Zack. Nanood muna kami ng movie bago kami tuluyang umuwi sa mansyon. At habang nasa sasakyan, napasigaw ako ng pagbukas ko ng aking cellphone ay may 125 messages at 200 missed calls. Galing bebe, naku, nagtampo na siguro yon. At yan nagtatapos ang ating chapter na ito. Please stay tuned for the next chapter. And please hit the subscribe button if you want to listen more the story about Alexis and Zack at marami pang mangyayari. Kilig moments and syempre may mafia moments na rin. Teaser yan. Thank you!